Hindi lang makita ng spiritual na kaloob kung mga gawa ng paglilingkod ay walang kabuluhan kung walang pag-ibig. Amen? Hallelujah. Hindi namin pwedeng sabihin, oh, malakas ako. Puspos ako ng banal na espiritu. Amen? Hallelujah. Glory to God. Pero wala ka namang ibig. Diba? Pwede mo sabihin ng kukunwari ka lang. Amen? Hallelujah. So binibigyan din ng sipi na ang pag-ibig ay mahalaga. Hindi mapapalitan ng kalidad na nagbibigay halaga sa lahat ng iba pa. So ayon sa ilang komentarista sa Biblia, na ang mga kahulugan ito ay walang pag-ibig, maging ang pagsasalita sa iba't ibang wika, ang panghuhula o propesiya, ang pagkakaroon ng mahusay na kaalaman o paggawa ng himala, sa huli ay walang laman at hindi epektibo. Naunawaan niyo ba yun? Natin lahat ng takalit ibigay sa iyo. Amen? Ibigay sa iyo yan. Pero kapag wala kang pag-ibig, paano wala? Amen? Amen? Hallelujah. Kasi ang tao may kitang kung totoo siya pag mayroon niyang pag-ibig. Amen? Hallelujah. Yung sinasabi sa Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Sige, basahin natin. Galatians chapter 5. Andito yan. Makikita natin yung love dyan yung love. 1 Corinthians chapter 5, verse 22 and 23. Yeah. Subalit ang buhay ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakad, kapayapaan, pagkatyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, may nahunan at pag-ibig sa inyo. Walang batas laban sa mga ganito. Amen. So yan, bukod ng Holy Spirit, siyang yan. Siyang yan. Bagamat na yan tuturo na yan ay Espiritu ng Panginoon, yan bunga na Jesus Christ. Totoo naman. Kasi ano yun pagka tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo, yung Espiritu nasa niyan, magkakaroon ka ng bunga na ganyan. Ganun lang kasi yung pinipaliwanag na yun. Di ba narinig nyo rito yan? Yan. Ayun yun. So, pero dito mababasa natin, yung siyam na yan, makikita mo number 1, yung pag-ibig. Amen? Ibig sabihin, superior yung pag-ibig, yung love, kesa sa iba pang bunga ng banal na Espiritu. Amen? Ibig sabihin na napakahalaga ng pag-ibig kesa sa mga bunga ng banal na Espiritu na iba. Kaya inunan niya yung banal na yung pag-ibig. Kasi napakahalaga doon. Amen? Kaya makapagsalita man tayo ng iba't ibang wika, makapag-interpret man tayo ng mga kahulugan, magaling man tayong manunugtog, magaling tayong kumangit, kung wala namang pag-ibig, wala rin kumulong. Kasi madali lang gawin yan. Amen? Pero yung katotohanan ng pag-ibig dapat nandoon. Paano matesting ang isang tao na mayroong pag-ibig? Kung totoo yung ginagawa niya, yung totoong paglilingkod niya sa Diyos, meron siyang pag-ibig sa magitan ng kanyang action. Na yung bunga. Hallelujah. Ang mga katangian ng pag-ibig, 7 points. Sa verse 4 and 7, sabi rito, ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataasuman, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, salit ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Yun ang paliwanag definition ng pag-ibig. Tinalo nito yung definition sa sa Britannica Encyclopedia. Amen? Hallelujah. Ito yung tunay na explanation about love. Narito yung katangian ng pag-ibig. Nasa ating ba lahat to? Amen? Nasa ating ba lahat itong katangian na to? Pag nasa ating ito, ibig sabihin, tunay ang pag-ibig mo. Amen? At ang pag-ibig na ito ay galing sa Diyos. Amen? Hallelujah. Ito po yung tinatawag ng agape love. Kaya tinawag itong chapter, love chapter.
So mga talatang ito ay naglalarawan ng mga katangian ng pag-ibig. Nagpinta ng isang matingkad na larawan ng kalikasan nito. Ito ay matyaga, mabait, hindi mapagmataas. Sabi ito matyaga. Yung pag-ibig kang matyaga, kailangan matyaga. Maging matyaga ka pag magmamahal ka. Amen? Mabait. Amen? Na hindi mapagmataas. Ibig sabihin hindi mataas yung pride mo. Matanggal. Yun, mataas. Matanggal yung pride mo. Hallelujah. Hindi bastos. Oh, grabe, no? Hindi magaling magalit. No? Oo. Mainis. Ang pag-ibig ay nilalarawan din bilang tapat. Sumusuporta, umaasa, at nagtitiis. Yung pag-ibig pala kailangan may kasamang suporta. Ibig sabihin hindi ka makasarili. Amen? Hindi lang yung puro ikaw, puro ikaw, puro ikaw. So kailangan merong suporta. Amen? Halimbawa, matiisin, mabait, hindi mayabang, o mapagmataas, hindi ganon, hindi bastos, o makasarili, hindi madaling magalit, o mainis. Ang pag-ibig ay nilalarawan din bilang tapat, sumusuporta, umaasa, at nagtitiis. So sa kabilang banda ay bunga ng espiritu ng pag-ibig ay kagalakan, katulad ng binasa natin kanina, Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Kapayapaan, no? Pagtitiis, may kabaitan, may kabutihan, pagiging mapagkakatiwalaan, may nahon. Amen. Pagpipigil sa sarili, self-control. Di ba walang mga self-control dito? Lahat naman tayo ito may control na eh. Amen. Yun, sasabi rito, walang batas na against doon. Siya sinabi sa Galatians chapter 5, 22-23. Na ibig sabihin, approve yun ng Panginoon yung mga bagay na yun. Yun ang katangian ng pag-ibig. Katulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Hallelujah. At ang pag-ibig, kailangan unang-una personal na relasyon. Sa pagkaasawa o sa kasal. Ang talatang ito ay madalas na ginagamit sa mga seremonya ng kasalan na bibigay din sa kahalagaan ng pag-ibig bilang pundasyon para isang pangmatagalang relasyon. So binibigyan din ito ang pangangailangan para sa pasensya, kabaitan, at pagpapatawad sa loob ng isang kasal. So pag ikakasal ka, binabanggit ito, kadalasan binabanggit ito. Itong 1 Corinthians chapter 13, pag may kinakasal. So pinapaliwanag dito yung matrimony, hallelujah, ng pag-aasawa. So, mapapansin natin dito na pinaliwanag ni Apostol Pablo na napakalaga ng pag-ibig, kailangan magkaroon kayo ng pag-ibig sa isa't isa. Amen? Kasi kung walang pag-ibig, wala pong kapayapaan. Amen? Hallelujah. Glory to God. Sa kasal, yan. Sinasabi yan. Sa pamilya, nagbibigay ito ng balangkas para sa malusog na ugayang pamilya, o yung family dynamics, na humigayat ng pasensya sa mga anak, kabaitan sa kapatid, at pagpapatawad sa loob ng samahan ng pamilya. Pag-ibig. Kaya isang tahanan, isang bahay, isang pamilya, kapag wala pong pag-ibig yan, magulo yan. Magulo. Kanya-kanya yan, watak-watak yan. Kasi walang pag-ibig. Amen? Hallelujah. Kaya pinaliwanag ito ni Apostol Pablo. Friendship o pagkakaibigan. Amen? Ginagabayan nito ang pagbuo ng tunay na pagkakaibigan na binibigyan din ng kahalagahan ng suporta, paghikayat at pagpapatawad. Amen? So kailangan sa friendship, kailangan meron kayong tawag dito forgiveness. Yung magandang samahan ninyo. Amen? Yung pagpapatawad ninyo. Glory to God. Bilang isang kaibigan, kapag nagkasalay ka, kaibigan mo, patawarin mo. Amen? Kailangan nyo sa isang pagiging magkaibigan para lalong lumalim, maging very close kayo sa isa't isa. Kasi mahirap yung hindi ka nagpapatawad, hindi ka magiging masaya. Amen? Hallelujah. Dadalhin mo yan. Hallelujah. Kapag hindi ka nagpapatawad, puro ngit-ngit yan. Paghihimulo ka palagi. Isang araw magkakasakit ka. Sakit sa puso. Talagatin ka. Kasama? Talagatin. Talagatin ka. So, ganun yun. So, kailangan natin ng
Pag-ibig. Hallelujah. Para sa pagkakaibigan. Kaya alam niyo po, napakaganda kapag mayroong kang kaibigan na very close kayo. Amen? Very close kayo. Pag namumuo yung magandang relasyon ninyo, yung pag-ibig ninyo, oh, sarap. Amen? Glory to God. Lagi kayo masaya. Amen? Parang ayaw nyo na maghiwalay. Amen? Namamasyal kayo, holding hands kayo. Nagpipintuhan kayo. Ang saya-saya ninyo, pag uwi na kayo, parang ayaw nyo nang umuwi. Diba? Parang ayaw nyo nang magkahiwalay. Kasi yung magandang relasyon ninyo. Amen? Hallelujah. So, yan ang nagagawa ng pag-ibig. Kaya pinaliwanag dito ni Apostol Pablo na napakahalaga ng pag-ibig sa isang tao. Kaya sinabi niya rito sa verse 13, chapter 1, up to 4, hanggang 8. Useless ang lahat ng mga bagay na meron tayo kung wala tayong pag-ibig. Amen? Hallelujah. Sa community, in church, kailangan ng pag-ibig, ugnayang panlipunan, interpersonal relationship. Sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 and 7, basahin natin. 4 and 7. Sabi rito, ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man, hindi magaspak ang pag-ugali, hindi makasahili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, salit ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Hindi apurado. Amen? Pag nagmahal ka, hintayin mo yung panahon. Amen? Hintayin mo yung panahon hindi kita mahal. Diba? Ganyan yan, sa panahon natin, diba? Di nga? Pag hindi ako pinakis, hindi mo ako mahal. Diba? Glory to God. So nagiging apurado. It takes time. Amen? Hallelujah. Hindi yung pag-ibig, pagkaganon. Pagiging makasarili yun. Amen? Hallelujah. Glory to God. So kailangan natin malaman kung ano ba talaga itong pag-ibig na to. Grabe pag pinangarap. Paano pastor pag umiling ng kiss? Paano pag umiling ng kiss? Pag-ibig yan. Huwag muna. Kailangan inaalam lang yan sa Next time. pagkatawa. Next time. Amen. Pag magsiwata kayo, wag. Pagkalag, kunyari yan. Hindi ka ni pastor, sigurado yan. Dalawa tayo dito. Amen? Hallelujah. Eugene ha? Glory to God. Ako po yung asawa. Alam yung pastor na yan. Nag-asawa po ako. Ang asawa ko nakilala ko sa Taguig. Kasi namasukang po ako bilang isang electrical sa isang factory, government. Dow Textile. Doon ko nakilala yung misis ko. Tapos, hindi naman talaga totally ako naligaw. Kasi hindi naman ako naliligaw talaga ng babae. Wow! Siyempre, member ka ng Torben Clevo eh. Oo, ganun po talaga ako naligaw. Hallelujah. Nakilala ko po siya. Tapos, yung pastor namin, hallelujah, nasa langit na po siya. Pastor Remy. Grabe yung pag-aaral, talagang espiritu. Never been kissed, never been touched. Kapag hinawakan mo yun, siyota mo pa lang yan, DA ka. Grabe. Bakas mahulog pa sa hagdan. Ano? Baka mahulog. Pwede na yun. Grabe. So takot ako. Takot ako kasi alam mo naman, pag naglilingkod ka sa Panginoon, sumunod ako. Kasi nagkaroon doon ng issue na ipinasal yung mag-asawa. Nag-iin sila. Pero tapos na yun. Hallelujah. Ganun ka grabe. Ay may kailangan meron kang respeto. Hindi meron kang respeto, meron kang paggadang. At pag nag-asawa mo rin, sa'yo naman yan. Pagkarang, pakis po. Glory to God. Amen? Hallelujah. Lagi natin isipin yung pag-ibig, hindi yung pagiging magsarili. Amen? Hallelujah. Glory to God. Kailangan tiis lang. Tiisin mo. Okay? Paano Hanggang maaari, tiisin mo. Paano basta pag hindi na makatiis? Wala tayong talabas. Panalangin mo na lang. Parang mali ah. Panalangin mo, Lord, bigyan mo ko ng lakas. Pinagin mo ko sa tukso. Yan. Amen? Kasi ginagamit niya yung satan ang laman. Nako, yan. Amen? Na kapag ka nagdita ng kamay yung braso ninyo, Yan. merong magic na nangyayari.
Amen? Hallelujah. May init, may power. Glory to God. May kinetic energy pa. Hallelujah. Energetic. Mamamagnet ka talaga. Kaya nga kailangan mag-ingat tayo mga kabinataan. Basta na. Mga katalagahan para hindi tayo magkasala. Lagi natin isipin yung pag-ibig ng Diyos. Dapat doon ka umupo eh. Hindi pa siya na ako dyan eh. Para sila kang tingin namin. Hindi po sa color. Ayan. Hindi, good will. Isa good will yan. Good will. Good will na yan talaga nakikita naman. Alam mo, simple-simple lang si Jeff. Amen. So dito nakikita natin, no? Nasabi rito na ang 1 Corinthians chapter 13 verse 7 yung binanggit ko. Ito ay disenyo para sa pag nabigay o paglalayag sa mga salungatan o pagbuo ng pagkakaisa sa loob ng pamayanan ng simbahan na nagbibigay din sa pagpapatawad at pakikipagkasundo. Ang tanong ko ngayon, ito nandito na tayo sa mag-asawa. Let's say, sa magsyota na lang. Pangkaraniwan ba yung magsyota na nagkakaroon ng tampuhan? Amen. Siyempre, Dili pang karaniwan. sa aminin mo hindi, nagkakaroon talaga yan. Amen? Dumarating yan, kasi diyan kayo nububog. Diyan kayo nagkakakilala ng gusto. Hindi nyo ma-identify yung sarili ninyo kung sino ka, kung sino siya, kapag hindi nangyari yung bagay. Pero, dapat meron kayong pag-ibig. Pinag-uusapan mo kaagad yan. Amen? Huwag nyo nang pinapatagal kasi pag pinatagal mo yan, ahantong yan sa malaking hidwaan hanggang sa mag-drop na kayo parehas. Amen? Hallelujah. Pangalawa, sa ministry, involved yung pag-ibig. Ito ay nagbibigay inspirasyon sa mga mananampalataya na maglingkod sa iba na may pagmamahal, nagpapakita ng pakikiramay at simpatsya. Habang nagpakikiramay sa lahat ng pakikipag-ugnayan o interaction. So ministry kailangan to sa atin bilang mga nag-ministry dito. Sa mga music ministry, street preaching, Bible study, kailangan natin itong pag-ibig. Amen? Hallelujah. Kailangan dala-dala natin palagi yung pag-ibig sa kaluluwa. Glory to God. Kaya napakalaga ng pag-ibig. Kaya ito po in-emphasize ni Apostol Pablo para maliwanagan yung mga mananampalataya sa Corinto. Amen? At yung problema na ito, nauulit ito sa ating panahon. Nangyayari ito. Na kaya't nakakabahala. Amen? Kapag dumating ito, yung tinatawag na division, yung paghahati-hati, dahil sa kawalan ng pag-ibig. Amen? Nakakatakot po. Ito po yung naranasan namin ni Pastor Nel. Nagkaroon po yung church na amin pong dinadaluhan dati, nagkaroon po ng division yun, nahati. Amen? Hallelujah. Pero ngayon pa man, purihin ng Panginoon, dahil naayos po yun. Amen? Hallelujah. Na nagpapagalingan, may magaling ako, mas magaling ako kay brother, mas magaling ako sa leader kay sister, ganyan nangyari. Dahil sa kawalan ng pag-ibig. People dito inggit, di ba? Pagalingan system. Kaya pag walang pag-ibig, yan ang mangyayari sa Roman Church. Amen. Di ba? Ang kailangan dyan, panatilihin natin yung pag-ibig sa ating buhay. Pagpapaabot o paghahatid ng tulong, yung outreaches. Hinihikayat ang mga talatang ito, mga Kristiyano na magpaabot ng pagmamahal at kabaitan sa mga nasa labas ng simbahan, ibig sabihin yung mga unbelievers, na nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa lahat. May concern pa tayo sa mga hindi mananampalataya. Magmamalasakit pa tayo sa kanila. Tingnan natin yung mga tao sa labas na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Maaari silang mapahamak yung kanilang kaluluwa. Unang-una yung sambahayanan natin. Amen? Hallelujah. Sa ating kapulungan, marami pa rin dito mga magulang na hindi pa ligtas. Amen? Hallelujah. Kapatid mo, nanay mo, tatay mo, hindi pa ligtas. Kaya mapalad yung mga kabataan na mayroong Christian na magulang, hindi nakakakilala sa Panginoon. Amen? Hallelujah. At kung di pa Christian magulang mo, it's time to share the word of God with love. Amen? Kung mahal natin sila, bahagi natin yung salita ng Diyos.
Hallelujah, yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Amen? Hallelujah. Ang unang Korinto 13:4-7, na kadalasan tinatawag na kabanata ng pag-ibig ay naglalarawan ng mga katangian ng tunay na pag-ibig. Ang pinakamailang na paglalapat dito ay bilang isang gabay kung paano makikipag-ugnayan ang mga Kristiyano sa isa't isa. Doon sabihin sa isa't isa sa atin. At ang mundo, ibig sabihin sa mga tao. Nagpapakita ng pag-ibig sa pagkilos o paggawa. Ibig sabihin yung ating pag-ibig, dapat nakikita ito sa ating kilos, sa ating mga gawa. Amen? Hallelujah, hindi yung puro tayo salita. Amen? Amen eh. Glory to God. Kailangan may pagtsatsaga. Wag tawag dito. Wala namang paglilingkod na madali. Mahirap talaga maglingkod sa Panginoon. So kailangan ng matyaga ka. Amen? Kung yung pangaral kanina, Pastor, ayoko nang maglingkod, napapagod na ako. Amen? Hallelujah. Natural po yan na mapagod tayo. Pero sabi niya, Pastor, magpahinga ka. Amen. Pero yung pagpapahinga na, hindi sabihin, matutulog ka sa bahay nyo, o kung saan-saan, magpapahinga ka. Pag sinabing pagpapahinga, lumapit ka sa Panginoon. Manalangin ka. Lord, tulungan mo. Yun. Amen? Hindi nang papahinga. Sabi ko pa sa magpapahinga ako. Glory to God. So pagpapahinga, nandiyan yung prayer, nandiyan yung pagbabasa ng Biblia. Hallelujah, para magkaroon ka ng tunay na kapahingahan, kapayapaan. Yun ang pag-ibig. Yung babas yun, pagka madilig, isang maganda. Ang pinaka-mainam paglapat nito ay bilang isang gabay kung paano makikinig o makikipag-ugnayan ang mga Kristiyano sa isa't isa. Ulit-ulit ito ha. At ang mundo ay nagpapakita ng pag-ibig sa pagkilos o paggawa sa magitan ng pagtsatsaga, kabaitan, kapakumbabaan, at hindi pag-inbot. So kasama nito yung humility. Amen? Kasi hindi matatawag na pag-ibig yan, no? Hindi masabing may pag-ibig ka kung wala kang pagpapakumbaba. Kasama palagi yan. Isa rin itong makapangyarihang paalala na ang pag-ibig ay higit pa sa damdamin. Ito ay isang pangako sa pagkilos ng isang salamin ng karakter ng Diyos. Amen? Naunawaan niyo ba yun? Ibig sabihin, yung pag-ibig, hallelujah, ito po'y sumisimbolo o sumasalamin sa Diyos. Kaya kapag gumagawa tayo ng mga bagay na wala akong pag-ibig, it means hindi tayo naglilingkod sa Diyos. Amen. Amen? Hallelujah. At napahalaga po ng pag-ibig. Ito po sinulat ni Apostol Pablo between 53 and 57 AD. Yung sinulat niya to. Nasa Episo po siya. Hallelujah. Ikatlo, ang pag-ibig ay hindi nabibigo. Love never fails. May totoo ba yun? Amen. Hindi nabibigo? Sino ba nabigo ito sa pag-ibig na? Pastor, yan. Ito yan, Pastor. Si Jeep, hindi pa nabigo yan. Bakit matatang Pastor? Kaya mga minata. Amen? Hallelujah. Kasi napakasakit po ng mabigo. Kaya lang lagi na hindi niya. Amen? Napakasakit po. Amen? Lalaki, babae, nakakaranas niyan yung napibig ka. Nabibigo ka sa pag-ibig. Diba? Glory to God. So tinapos ni Pablo ang bahagi nito sa magitan ng pagpapahayag na ang pag-ibig ay hindi nabibigo. Amen. Habang ang ibang kaloob tulad ng propesya o panghuhula, pagsasagita ng pangwiga at kaalaman ay nilipas din sa kalaunan. So ibig sabihin ng pag-ibig, hindi yan nagbabago. Yes. Amen? Hindi yan nagbabago. Hindi yan katulad ng mga jeep ng Galatians chapter 5 verse 20, nagbabago yun. Ngayon tayo noon, kasi nandito pa tayo sa lupa. Pero pagdating ng Panginoon sa Kristo, mawawala yun. Kasi magiging perfect na tayo. Pero yung pag-ibig, kahit dumating pa ang Panginoon, nananatili yan. Amen? Hallelujah! Glory to God. Una, sa ikatlong puntos, ang pag-ibig ay nagtatagal. Tama ba yun? Love is enduring. Yes. Ha? Sige, demonstrate nyo nga yun. Paano ba? Amen. Paano ba yun? Ito ba yun ang pag-ibig nagtatagal? Amen. So
So itinatampok ng 1 Corinthians chapter 10 verse 8. Basahin natin 13. Sabi nito sa 8, matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, yung preaching. Itigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika, in tongues, speak in tongues, at nilipas ang kalaman, knowledge, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Bilang at ang bagay, nilipas yan, pero kailanman ang pag-ibig na nanatili. Amen. Amen? Kasi ang gagawin niyan everlasting. Amen? Kaya huwag natin iismulin. Hallelujah, yung pag-ibig. Pahalagahan natin yan. Paano ba natin iniibig yung kapwa natin? Amen? Hallelujah. Glory to God. Meron tayong tatlong klase ng pag-ibig. Di ba? Pinangalan ni Pastor yun. Ano yun? Agape. Eros. Di ba? Hallelujah. Yung tatlo na yun. Pinakamatas doon yung agape. Pelea. Ganun. Di ba? Ay, ang sabi ng agape. Lalaki. Pelea, babae. Oo, ganun. Pelea. Tsaka Peleo. Glory to God. Hallelujah. Ayun yun. So, tatlong klase ng pag-ibig. Yung agape, galing yan sa Diyos. Pagmamahal niya sa tao. Pelea, yung pagmamahal mo sa kapwa-tao mo. Brotherly love. Brotherly love. Yung eros, yung yan, yung magkasintahan kayo, asawa mo, yan. So dapat pinapahalagan natin yung mga pag-ibig na yan kasi hindi yan nagwawakas. Amen. Amen? Hallelujah. Tandaan natin, may kanta, ang dahil sa pag-ibig. Wow! Basta tuloy mo yan, Diba? basta tuloy mo yan. Diba? Kaya tayo nabuo dahil sa pag-ibig. Amen. Naging tao tayo dahil sa pag-ibig. Diba? Amen. Hallelujah. Kaya huwag natin ismulin yung pag-ibig. Dapat maging superior yan. Ano man yung pangarap mo. Amen? Hallelujah. Glory to God. Napakasarap ng ibig. Ako sino? Ano yata si Anthony Castello? Ang Pilipino naman. Dahil sa pag-ibig. Alam ka na ba? Diba gano'n? Diba? Tayo'y naging tao. Diba? Hallelujah. Glory to God. Yun! Pinapaliwanag doon, kung walang pag-ibig, wala ka ngayon dito. Amen. Hindi mo makikita yung ganda ng kalikasan ng mundo kung walang pag-ibig. Eh, napakalaga ng pag-ibig. Amen? Lagi natin isa-isip yan. Lagi natin ilagay sa ating puso yung pag-ibig. Amen? Hallelujah. At ilagay natin ang pag-ibig ay hindi nagbabago. Mga kabataan, ina-aware ko kayo. Pag pumasok kayo sa isang relasyon, kailangan Hindi malayo. Hindi malapit. alam niyo yung gagawin niyo. Amen? Ibig sabihin, handa kayo, preparado kayo. Amen? Pagpasok sa relasyon, kailangan yung determinasyon mo. Amen? Buo. Huwag kang papasok-pasok dyan dahil gusto mo lang mag-play. Amen? Hindi yan. Mali yan. Kay Satan yan. Amen? So kailangan pag pumasok sa pag-ibig, pangatawanan mo. Amen? Glory to God. Ano man ang mangyari, mahal kita. Hindi pa pwede pas kasi baka mati. Mamati. Hindi naman, hindi. Mahal mo lang siya. Pero kung hawakan mo, pipigil. Magpigil mo lang sarili, sabi rito sa atin. Amen? Kailangan may pagpipigil sa sarili. Amen? Hallelujah. Kasi pag mahal ka rin ng babae, talagang bibigay yan. Amen? Natatakot siyang mawala sa'yo. So, ang choice niya, hindi bibigay niya. Amen? Pero tayo mga lalaki dapat nag-a-adjust tayo. Amen? Kailangan igalang natin sila kung talagang mahal natin sila. Pakis po. Amen? Amen? Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Ang pag-ibig ay pinakadakila. Love is the greatest. Yun, may ganda dyan. I believe that you... Salamat na. Dalawa ka ng pasal. Diba? Narinig ko yan. Si Whitney Houston. Pangganyan. About love. Pinakadakila ang pag-ibig. Wala ba dyan magpupuluntin? Amen. Hallelujah. Ang kabanata ay nagtatapos sa payag na pinakadakila sa tatlo kasama ang pananampalataya, pag-asa. Nangangahulugan ito na habang mahalaga ang pananampalataya at pag-asa, ang pag-ibig ang pangunahing
alituntunin na gumagabay at nagpapasakdal sa kanila. Meron tatlong klase ng mahalagang bagay. Unang-una yung faith, hope, and love. Pero the best, yung pinakadakila dyan, sabi rito, yung love. Amen. Amen? Bakit? Yan, may pananampalataya ka na, meron kang pag-asa. Pero kung wala ka namang pag-ibig, basahin natin sa verse 8. Sabi rin sa verse 8, matatapos ang kakayang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, itigil rin ang kayang magsalita sa iba't ibang wika, mga wika at lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, maglalaho na ang di ganap. Nung ako'y bata pa, nagsasalita, nag-iisip, at nakakatwiran tulad ng bata. Ngayon ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. Sa kasalukuyan, ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. Subalit darating ang araw na ang lahat ay nakikita natin ng harapan, face to face. Bagya lamang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kalamang ito tulad ng lubos ng pagkakilala niya sa atin. Samantala nanatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Amen. So dito nilarawan ni Apostol Pablo. Amen? Meron kang pag-asa, meron kang ako, meron kang pananampalataya. Kung wala ka ng pag-ibig, baliwala yan. Amen? Hallelujah! Glory to God! Dahil ang pag-ibig ang pinakadakila, huwag mo natin babaliwalain yan. Amen? Ang pag-ibig ay isang pundasyon. Tama? Di ba? So, paano yung ilalarawan? Paano yung may papaliwanag? Ang pag-ibig ay isang pundasyon. Ibig sabihin yung poste. Yan, ganyan yung pundasyon. Paano? Pamilya pas. Yes, sa pamilya. Amen? Glory to God. Kapag walang pundasyon isang pamilya, walang pag-ibig na nagsisilbing pundasyon, madaling mawasak yan. Amen. Amen? Kasi puro angry, hate ang mangyayari sa mag-asawa. Amen? Walang matibay na pundasyon. Pero kung may pag-ibig yan, mananatili yung matatag, lalo na parehas kayo naglilingkod sa Diyos. Amen? Kasi naunawaan yung plano ng Diyos sa buhay niyo. Glory to God. Kaya mapalad po yung mga kabataan dyan na mayroong minamahal na nakakilala sa Panginoon. At kung meron kang minamahal, hallelujah. Huwag mo na, ihayag mo na. Ganun mo na rito sa church. Yeah. Amen? Hallelujah. Kung mayroon mo, pahamak yung kaluluwa niya. Amen? Hallelujah. Glory to God. Huwag mo lang hintayin na magkasala pa kayo. Hindi ah. Glory to God. Alam kami mo rito. Yeah. Amen? Yeah. Ikatlo, ang pag-ibig ay isang pundasyon. Ang pag-ibig ay hindi lamang isang damdamin, kundi isang pundasyon. Prinsipyo na sumasailalim sa lahat ng iba pang virtud. Ibig sabihin yung gift. At kilos. Ito ang motivasyon para sa paggamit ng mga espiritual na kaloob, para sa pagtatayo ng simbahan, at para sa pamumuhay ng isang buhay na nakakalugod sa Diyos. So ang pag-ibig, pundasyon yan. Church, sa pamilya mo. Amen? Hallelujah. Kaya napakaganda pag naunawaan natin yung salitang love. Amen? Hallelujah. Hindi tayo magiging Christian kung hindi dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Hindi sinabi ko kanina, John 3:16. Amen? Wala tayo rito. Hindi tayo minahal ng Diyos. Sino ba tayo? Amen? Wala tayong karapatan na maligtas. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, binigyan tayo ng biyaya. Amen? Hallelujah. Ganun kagrabe yung ginagawa ng pag-ibig sa tao. Kaya huwag natin babaliwalain yung pag-ibig. Akala natin, pag-ibig ganun lang, nilalaro lang natin yung pag-ibig, pero hindi natin alam. Yan po ang pinaka-superior sa lahat ng bagay. Amen? Pag-ibig. Glory to God. Kaya ingatan natin yung pag-ibig. Amen? Kasi pag ginawa natin laro yan, marami pong iiyak, marami pong mawawasak na tahanan. Pati ang gawain ng Diyos, wawasakin niya kapag hindi natin iningatan yung pag-ibig. Amen? Hallelujah. Ang pag-ibig bilang practical na paglalapad. Love as a practical application. Paano yun? Paano ba yun? Ang pag-ibig ay bilang practical na paglalapad. O tama, o diba?
Kaya lang pag umibig tayo, kailangan i-apply natin yan sa buhay natin, hindi lang puro salita. Amen. Amen? Sa halip na tumuon lamang sa mga mahimalang aspeto ng mga spiritual, upos sa kaloob, hinikayat ng talata ang mga mananampalataya na tumuon sa pagpapakita ng pag-ibig sa mga praktikal na paraan, tulad ng pasensya, kabaitan, at pagpapatawad. Amen? Kaya yung mga hindi marunong magpatawad, wala yung pag-ibig. Amen? Hallelujah. Sabi ko, hindi, mahal ko yung kapwa-tao ko. Yan po ay kasunungalingan. Hindi ka naman nagpapatawad. Amen? Hallelujah. So, i-apply natin yan. Hallelujah. Bilang sa praktikal na paglalakad sa buhay natin. Let us show our love. Amen sa mga tao. Ikalima, pag-ibig sa harap ng di kasakdalan. Love in the face of imperfection. Sino ba yung nagtatami ka ng tao? Nagtatami, ibig sabihin, nagdi-discriminate ka. Diba? Basahin natin rito sa 12. Verse 12. Sa kasalukuyan ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. Subalit darating ang araw na ang lahat ay nakikita natin ng harapan. Bagya lamang na lamang ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kalamang ito, tulad ng lubos ng pagkakilala niya sa akin. Ang sabi dito ni Apostol Pablo, ngayon, malabo pa yung mga nakikita ko, pero darating ang panahon, nalilinaw lahat. Ibig sabihin kasi wala pa si Jesus Christ. Amen. Yung mga pananampalataya natin, parang totoo na nananampalataya tayo. Amen? Pero parang dumarating yung punto na malabo pa rin. At magkakaroon lang yun ng kaliwanagan sa pagdating ng Panginoon Kristo sa magitan ng pag-ibig. Amen? Kaya magpatuloy tayo. Hallelujah. Sabi niya rin, halip na tumuon lamang sa mga mahimalang aspeto ng spiritual na kaloob. Hindi kaya ang talata ang mga mananampalataya tumuon sa pagpapakita ng pag-ibig sa mga praktikal na paraan, tulad ng pasensya, kabaitan, at pagpapatawad. So kailangan natin ito. Pakita natin ito sa ating kapwa-tao. Amen? Yung kabaitan, yung pasensya, yung pagpapatawad. Napakahalaga nun. Amen? Glory to God. Marunong ba tayo magpatawad? Marunong ba tayo magbigay ng pasensya? Pinapakita ba natin yung kabaitan natin sa ating kapwa-tao? Yung totoo. Amen? Yung totoong pagpapakita. Yung totoong may pag-ibig. Hallelujah. Binabanggit sa unang Korinto 13:12 ang pagtingin sa salamin na malabo na tumutukoy sa ating kasalukuyang limitadong pangunawa. Yun, binasa ko na sa 12. Gayunpaman, kapag dumating ang perfecto, ibig sabihin perfecto, kapag dumating na yung Panginoon Kristo, ngayon hindi pa tayo sakdan. Amen? Pero pag dumating ang Panginoon, magiging perfecto na sabi ito. Madalas na binibigyan ng lugar bilang pagbabalik ni Kristo o eschatological state o eschatological na kalagayan. Amen? Hallelujah. Kaya ngayon parang malabo pa. Amen? Pero darating ang panahon, magiging malinaw yun. Magiging perfecto sa pagdating ng Panginoon Kristo. Ibig sabihin ngayon, naglilingkod pa tayo, hupog pa tayo. Kaya may mga bagay na hindi pa natin maunawaan, malabo pa sa atin. Glory to God. Dito pinapahayag, hallelujah, na ang tanging kasagutan upang tayo ay magpakapagpatuloy na maging galak o perfecto hanggang sa pagdating ng Panginoon Kristo dahil sa pag-ibig. Amen? Sa pag-ibig. Glory to God. Kasi kung puputulin natin ang pag-ibig natin sa ating pamumuhay spiritual, hindi tayo magiging ganap, hindi tayo magiging perfecto. Amen? Hallelujah. Nakikita natin ang Diyos ng harapan at lubos nating maunawaan. Yun. Yung face-to-face natin siyang makikita. At doon natin maunawaan, wow, ito pala yung love. Amen? Hallelujah, binabaliwala namin ng maraming tao. Magiging malinaw lahat. Yan ang yung pasasito ni Apostol Pablo, na magiging malinaw ang lahat ngayon, malabo pa. Pero pag dumating yung ganap o perfecto, dito sabi ko, makikita natin ang harapan ng Panginoon Kristo. Doon din marirealize, wow,
ganito ba ang pag-ibig? Kaya yung pa sa inyo, Apostol Pablo, na napakahalaga ng pag-ibig dahil kay Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Paglalapat. Ang unang Korinto 13:8 na nagsasaad na ang pag-ibig ay hindi nagbibigo o nagbabago, ay pinakamahusay na ilalapat sa magitan ng pangunawa sa konteksto nito sa loob ng mas malaking madaling kabanata. Binibigyan din ito na ang habag ng mga spiritual na kaloob tulad ng propesya, mga wika, at kaalaman ay mahalaga para sa simbahan, sa kasalukuyan. Amen? Pakinggan dito pa mga kapatid. Ang sabi dito, binibigyan din ini-emphasize ng Apostol Pablo na habang ang mga spiritual na kaloob, yung spiritual gift. Ano ba yung mga spiritual gifts? Speaking tongues. Ano pa? Soul winning. Pag-akay ng kaluluwa. Ano pa? Pagbibigay. Yan ay kaloob ng Holy Spirit. Kabaitan. Kaamuan. Hallelujah. Ano pa? Marami yan. Ang sabi nito, binibigyan din ito habang ang mga spiritual na kaloob tulad ng propesya, yung panghula, mga wika, speaking tongues at kaalaman, yung knowledge, ay mahalaga para sa simbahan. Ngayon, mahalaga yan sa ating Kristiyano. Sa simbahan. Sa kasalukuyan, di sagdal na kalagayan ng mga ito ay pamansamantala, sa kalaunan ay titigil. Ibig sabihin, pansamantala lang yan. Amen? Dahil pagdating ng Panginoon, magiging perfecto, titigil din yan. Actually, meron lang ang simbahan yung binibigay ng Holy Spirit para maging guide natin. Mapalakas tayo, mapalakas yung mananampalataya, mapalakas yung church. Amen? Kaya meron yung mga gift of the Holy Spirit. Yan ay makakatulong sa atin. Pero huwag tayo mag-focus dyan. Dahil sabi ni Apostol Pablo, hindi yan maglalakot, titigil din yan. Mawawala yan kapag dumating ang Panginoon sa Kristo. Makikita natin ang face to face. Magiging perfect tayo. Amen? Kaya ngayon parang malabong salamin pa tayo. Hindi pa natin naunawaan. Pero kailangan pangalandakan natin, panatili natin ang pag-ibig. Amen? Napakahalaga ng mga kapatid. Hallelujah. Ang pag-ibig sa kabilang banda ay walang hanggan at ang pundasyon ng lahat ng kabutihan at kilos o gawa. Sa mga tuwid, ang pinakamabuting aplikasyon ay ang unahin ang paglinang ng isang pag-ibig na matyaga. Mabait, hindi mainggitin, umayabang, at nagagala sa katotohanan gaya ng nilalarawan sa mga naunang mga talata. Ang pag-ibig na ito ay dapat na maging persa na tumutulong sa likod ng ating pakikipag-ugnayan sa iba. Ang ating paggamit ng mga spiritual na kaloob at ang ating paghahangad ng spiritual na kaganapan, ng spiritual maturity. Kaya kapag ikaw, sabi dito ni Apostol Pablo, kailangan natin magkaroon ng spiritual na kaganapan. Kapag wala kang mag-ibig, ibig sabihin, immature Christian ka pa. Amen? Kaya dapat natin maunawaan, hallelujah, yung tinutukoy dito ni Apostol Pablo. Amen? Ngayon, sa panahon na ito, tila malabo pa. Pero pag dumating yung punto, nakita natin ang Panginoon Kristo, magiging perfecto na tayo. Hallelujah. Magiging mature na tayo. Amen? Hallelujah. At ipaghahangan ng spiritual na kaganapan. Kaya kailangan ang pag-ibig. Amen? Huwag niyong kakalimutan itong 1 Corinthians chapter 13. This is the love chapter. Basahin niyong mabuti. Unawain niyong mabuti kung ano ang tinutukoy ni Apostol Pablo rito. Kahit sabi niya rito, kahit magkaroon ka ng maraming kaalaman, meron kang pananampalataya, meron kang pag-asa, hallelujah, kung wala ka namang pag-ibig, baliwala. Amen? Hallelujah. Yun ang i-emphasize dito ni Apostol Pablo. Kaya ibig sabihin, ang pag-ibig ay superior. At ito ang ginamit niyang paraan para mapula yung pagkakaroon ng pagkahati-hati ng mga mananampalataya. Kung sabi pagkahati-hati, nagkaroon ng digwaan. Nag-aaway-away. Amen? Ang 1 Corinthians chapter 13, verse 1 up to 8, silang pagtatapos, ay ang pag-ibig ngayon ang pinakadakila, ang pinakamatagal na katangian, na nahigatan kahit na ang pinakahangahangang spiritual na mga kaloob. Bagamat ang mga spiritual na kaloob tulad ng propesya,
yung panghuhula, mga wika, speaking tongues, at kaalaman ay mahalaga. Ang mga ito ay pansamantala lamang at hindi na kakailanganin sa pagbabalik ni Kristo. Amen? Ang pag-ibig sa kabilang banda ay walang hanggan at ang pundasyon ng lahat ng mga bertud. Kung walang pag-ibig, kahit na ang pinaka pambihirang aksyon o gawa ay walang kabuluhan. So ngayon, yan po ang ibig sabihin ng pag-ibig. Amen? So dapat maging malalim yung pangunawa natin sa love. Amen? Huwag natin lalaroin. Amen? Unang-unang mga Christian tayo. Tayo ay mga ilaw ng sanlibutan. Amen? Kailangan makita sa atin yung presensya ng Diyos, yung good exampleship, hallelujah, ng ibang tao. Amen? Hallelujah. Sa ating konting pagkakamali, nagkaroon tayo ng issue. Diba taga-ano yan? Jesus the Holy Bible Church. Bakit gano'n? Hindi, taga-yung Norvia, Pastor. Taga-yung si Mandy. Diba? So, yung tinadala natin yung pangalan ni Kristo. Amen? Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Dinadala natin yung pangalan ni Kristo. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Yeah? Panatilihin natin yung pag-ibig ni Jesus Christ. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ito, member natin po yung ating pangaral sa kita ng Panginoon. At sana po ay yun yung pong tinanggap sa inyong puso. At nagkaroon kayo ng malalim na pangunawa. Sa pag-ibig. Amen. Hallelujah. Tungkol sa pag-ibig. Amen. So, ngayon ang tanong ko, gaano kahalaga sa iyo yung pag-ibig? Pinakamahal. Pinakamalaga. Meron pa ba? Sino pa? Ano ba yung definition ng pag-ibig? Ang pag-ibig ay ano? Ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Lahat ng pag-ibig na ating sinabi kanina. Yung Pag-ibig. Amen. Hallelujah. Ang pag-ibig ay dakila. Amen? Hallelujah. Kaya yan po ang ating napag-aralan ngayon. Palakpakan po natin ang Panginoon. At tayo po ay lahat. Hallelujah. Glory to God. Tayo po imamit ng isang koro.